Naging matagumpay ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aral sa mga paaralang nakapagbukas na ulit ng face-to-face classes matapos pumasa sa School Safety Assessment Validation ng SDO1 Pangasinan at mabigyan ng permiso ng DepEd Regional Office 1. Sa pag-iikot ng mga pinuno ng sangay na sina Dr. Ellie S. Ubaldo, OIC Schools Division Superintendent, Dr. Diosdado I. Cayabyab, Assistant Schools Division Superintendent in charge of Secondary Schools, at Dr. Maria Criselda G. Ocang, Assistant Schools Division Superintendent in charge of Elementary Schools, makikita sa mga mukha ng mag-aaral ang kasiyahan na muling masilayan ang kanilang paaralan. Nakita sa personal ang kanilang mga guro at kamag-aral. Kumustahin natin ang mga piling mag-aral ng SDO1 Pangasinan. Nang malaman ko po na kami ay magkakaroon ng face-to-face class, ako po ay very excited na makita at makasalamuha ang aking mga kaklase at mga guro upang mas makilala ang bawat isa. Sa loob lamang ng ilang linggong face-to-face ay marami na po kong natutunan gaya ng persuasive essay sa English, solar system sa science, pie graph sa math at opinyon o katotohanan sa Filipino. Ang lahat ng ito ay higit kong naintindihan at naunawaan dahil mas naipaliwanag ng aming mga guro ang mga paksa at aralin. Na-enjoy ko po ang mga group activities at makibahagi sa mga discussion namin sa iba't ibang subjects. Ako po ay nagpapasalamat sa aming butihing punong guro, Dr. Eunice N. Balauing, at sa aming mga guro sa pagkakataong kami ay higit na matuto sa aming pag-aaral. Excited na po ako sa susunod na school year at sana ay magtuloy-tuloy na po ang face-to-face class sa susunod na pasukan. Samantala, kamakailan ay nagdaos din ang DepEd Youth Formation ng kauna-unahang Philippine Youth Convergence na ginanap noong June 15 to 17 sa Puerto Princesa City, Palawan, kung saan ang DepEd SD1 Pangasinan ay mayroong 7 delegado na kinabibilangan nina Sir Mark Jerry N. Oblanca ng Youth Formation, mga teacher advisors na sina Sir Daniel Galzote mula sa Sual National High School at Ma'am Rosario Martinez ng mga Taram National High School. Kabilang din ang mga youth leaders na sina Densrop Ivan Baldueza at Judy Marie Gambito ng Calasiao Comprehensive National High School, Gian Angelo Tiangson mula Sual National High School at Anika Elenzano ng mga Taram National High School. Narito ang maiksing pagbabahagi ni Anika Elenzano, Barkada Contra Droga Vice President ng mga Taram National High School, sa kanyang naging karanasan sa pagdalo sa nasabing aktibidad. Napaka-educational at sobrang saya dahil hindi lang sa natuto kami sa iba't ibang advocacies at paano pa namin yun ipapalakasin, natuto rin kami sa iba't ibang kultura na meron ng Pilipinas. At sa tingin ko, dahil sa pagiging diverse na mga participants sa PYC 2022, natuto din ako o na-practice ko rin ang pagiging open sa conversation sa iba't ibang perspectives na meron ng iba't ibang community. At sa tingin ko, dahil din doon, nagkaroon ako ng iba't ibang kaibigan na kapwa ko rin student journalist at student leaders na sa tingin ko ay magtatagal. Dahil isa lang din naman ang layunin namin ang pagandahin at pagpabutihin pa namin ang kinabukasan namin para sa lahat. Bago pa man ito, aktibong nakikibahagi ang mga mag-aral ng SD1 Pangasinan sa iba't ibang patimpalak kung saan ang kanilang mga talento, talino at kahusayan ay naipapamalas at nagbibigay karangalan sa kanilang sarili, magulang, paaralan at sa buong sangay. Sa nalalapit na pagtatapos ng taong panuruan 2021-2022, inaasahan rin ang mga limited face-to-face graduation at moving up ceremony sa mga susunod na buwan.
Ang graduation rites ay isa sa pinakamahalaga at pinakakinasasabikang okasyon sa buhay ng isang estudyante. Kaya nang nagkaroon ng face-to-face graduation kami dito sa Swal National High School ay mapalad na makaranas ng face-to-face graduation rites na 2 taon ding hindi naganap. Nakakapanibago sa pakiramdam, ngunit walang humpay na ligaya ang muling pag-akyat namin sa entablado upang tanggapin ang aming mga diploma at mga sertipiko ng aming pagtapos. Ito ang simula ng bagong yugto ng aming buhay tungo sa pagtupad ng aming mga pangarap. Inaasahan na sa susunod na taong panuruan na lahat ng paaralang sakop ng sangay ay unti-unting makabalik sa face-to-face classes. Ginagawa ng pamunuan ng SD1 Pangasinan ang lahat ng makakaya nito upang masiguro na walang batang mapag-iiwanan.